Ciao fan! Mabsat, nandito na naman tayo sa channel ni Attorney Enzo Recto. Pahiya na naman si Cayetano, mga Mabsat, na pahiya na naman. Binabaliwala lang ang kanyang mga proposal at plano. Binasted yung kanyang mga plano. Diyos ko po, Rude. Paano ba naman kasi? Naghahallucinate na feeling niya. Siya pa din. Diyos ko po. O sige, pasok, Attorney. Ikaw na bahala, Attorney. Bilisan lang natin to. Medyo matagal-tagal to. Ilang minutes to. 30 plus. Sige, pass forward. Attorney, pasok. Na naman itong si Alan Peter Cayetano. Ha? Kabunyog Rose Andevera. Ha? Pahiya na naman itong si Kabunyog Kiles. Ha? Ang yabang kasi nitong ni Alan Peter Cayetano. Parang nasa ang universe ba ito? Ha? Nasa ang universe ba ito? Hindi ito ang realidad eh. Ha? Mga kabunyog. Hindi niya yata alam yung realidad. Ano na bang nangyayari? Ha? Akala niya mayroon pa siyang kapangyarihan. Wala na siyang kapangyarihan. Eh ngayon, dahil wala na siyang kapangyarihan, irrelevant na siya. Yun mas ang tamang term, Kabunyog PH Adventure by Alex Castro, Resi TV, Mark Bon Jovi Pangan. Akala niya relevant pa siya, o may silbi pa siya, may saysay pa siya. Wala na. Ang problema kasi dito, hindi niya matanggap, tama si Trillanes, in denial pa rin. Ang tingin niya, mayroon pa siyang kapangyarihan. Wala na. Totoo, wala ngayong nai-elect pang Senate President. Pero siya, wala na. O ngayon mga kabunyog, ito kasing si Cayetano, di ba nung isang araw, kung nasubaybayan ninyo ito, di ba nung isang araw nagsabi si Cayetano, ang sabi niya, Win, sabi niya, usap tayo. Win, mag-meeting tayo, mag-usap tayo. Mayroon akong proposal sa iyo. Yun yung niya. Yun yung sabi niya nung isang araw. Para matapos na tong natin, para matapos na daw yung gulo nila, mayroon daw siyang proposal kay Win Gatchalian. Sabi niya, Win, mag-usap tayo. Mayroon akong solusyon. Ano yan? Sabi niya, para matapos na ito, ano daw? Kasi, ano ba yung sinabi niya? Kasi kung titingnan daw yung 3 librong hawak niya, natawa ko dun eh. Kung titingnan daw dun sa 3 libro na hawak niya, ang 3 librong hawak na tinutukoy niya ay yung Biblia, yung Constitution daw ng Pilipinas, 1987 Constitution, at saka yung rules daw ng Senate. Pag tiningnan daw dun sa 3 na yun na libro na hawak niya, siya daw ang Senate President. Kaya, sabi niya kay Win Gatchalian, Win, huwag ka nang mag-isip na ikaw ang mali yung ginagawa mo, mag-ingat ka. Pero mayroon ako anyang solusyon sa'yo. Yun. Sabi, di ba pinag-uusapan, ano kaya yung solusyon na yun? Ang sabi ng marami, term sharing yan, term sharing. Hahatiin na naman nila yung katulad ng ginawa nila ni Lord Alan Velasco. Pero kanina, hindi. Mga kabunyog. Ang ginawa pala, ang plano pala ni Cayetano ganito. Di syempre, may mga pipirmahan sa Senado, yung sweldo ng mga tao, yung mga notices, announcements, memoranda, yung mga papeles ng Senado. Ang sabi ni Cayetano, para para walang problema, walang gulo, pareho tayo pipirma. Yun ang proposal ni Cayetano. Parang dalawa sila. Dalawa silang pipirma para wala daw yun yung sinasabi ni Cayetano na proposal niya. Kaya actually mga kabunyog, mga kababayan, natatawa ko dun sa na yon. Interim lang daw yon, pansamantalang setup. Pero sa pansamantalang setup na yon, dual signatory, joint certification. Ibig sabihin ng dual signatory, nakapirma siya. Sa lahat ng mga pipirmahan sa Senado, syempre may mga pipirmahan kasi. Ang pipirma ay si Cayetano at saka si Sherwin Gatchalian. Yun, sabi ni Alan Peter Cayetano, ganun na lang ang gawin natin. Pareho tayo pipirma. Hanggat hindi pa daw nare-resolve kung sino talaga ang Senate President, dalawa daw silang pipirma. So dual signatory, yun ang proposal niya. Kaya habang hindi pa daw natatapos itong itong problema ng Senado, halimbawa tungkol doon sa mga vouchers, mga cheque, lahat ng kailangan ng perma, silang dalawa daw ni Cayetano ay ni Gatchalian ang pipirma. Actually, ano yan mga kabunyog, nung nabasa ko yung proposal na yon, sabi ko,
Bakit kasi ang tingin ni Cayetano sa sarili niya, ka-level niya pa sila Gatchalian, wala na. Hindi na niya yan ka-level kasi ano na, ang may control ng Senado ngayon, sila Gatchalian na eh. Ha? Nagpipilit pa lang siya na may relevance pa siya sa Senate. Yan ang problema niya eh. Ang tingin niya sa sarili niya, siya pa rin ang Senate President. Ha? Kapit to ko. Okay, sa mga bagong pasok yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Nakakahiya. Kung hindi po term sharing yung mga kabunyog. Ang sinasabi niya, dalawa sila na signatory. Siyempre kasi may mga pipirmahan. Halimbawa, pag sweldo ng mga empleyado, sinong pipirma doon sa mga cheque, sa mga vouchers, sa mga forms, ano? O ang sabi ni Cayetano, para hindi madamay ang mga empleyado, silang dalawa daw ang pipirma ni Gatchalian. Pati mga basta dual signatory ang gagawin. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, unang-una muna, sino ang sinusunod na ngayon ng mga staff ng Senado? Si Gatchalian na eh. Yes. Nung isang araw, nag-meeting si Gatchalian eh. Miniting niya na yung mga staff ng Senado. O, ano pa naman ang dyan? Ano pa naman yung problema ni Gatchalian dyan? Kumbaga, si Cayetano, wala pa lang kasing nai-elect na Senate President. Si Gatchalian ay King Senate President, pero ang posisyon niya, Senate President pro tempore. Totoo naman yon. Wala pang nai-elect na Senate President, pero hindi na Senate President si Cayetano kasi diniklara ng vacant lahat ng mga posisyon. Mula President, mula Senate President pro tempore, Majority Floor Leader. Binakanti na yon. Diniklara ng vacant yon noong June 3. Kaya wala na siya. Siya lang naman ang unang-una. Sino na lang naman ang kumikilala sa kanya na Senate President siya? DDS. Yes, mga DDS lang. Yun na lang naman ang kumikilala sa kanya na Senate President pa siya eh. DDS na mga senador. Si Marcoleta, si Amy Marcos, si Robin Padilla, saka si Loren Legarda, saka yung kapatid niya, si Pia Cayetano. Yung magkapatid nga na Villar, wala tayong marinig, tahimik eh. Yes. Bumaligtad. Si Joel Villanueva, wala rin, tahimik din. So wala na. Mga hudas. Pagdating sa Senado, ano ba ang mga officials ng Senado? Yung Senate Sergeant at Arms. Ano na yun? Kila Gatchalian na yun eh. Yung Senate Secretary, si Atty. Bantog, kila Gatchalian na rin yun eh. Actually, nung nag-hearing si Pia Cayetano, yung Blue Ribbon nila, walang stenographer, walang committee secretariat. Bakit? Wala na silang mga, hindi na nila nauutusan yung mga staff ng Senado. Si Win Gatchalian na ang may control. Tingnan nyo kanina yung Blue Ribbon meeting. Punong-puno. Yung Blue Ribbon meeting ni Tulfo kanina. May full complement ng staff. May stenographers. Tapos yung Sergeant at Arms. Sinong sinusunod ng Sergeant at Arms? Si Gatchalian. Nag-meeting nung isang araw yung mga staff ng Senado. Sinong nagpatawag ng meeting? Si Gatchalian. Yung mga opisina ng mga iba pang opisina ng gobyerno tulad ng executive. Sino ang kinikilala ng executive? Sabi na yan ni Yusek Claire Castro. Ang nire-recognize nila si Gatchalian. Yung House of Representatives, sino ang nire-recognize nilang counterpart na liderato sa Senado? Si Gatchalian. So wala naman na, ano naman ang karapatan ni Cayetano na mag-propose ng ganun? Wala na yun. Kaya actually may pasulat-sulat pa si Cayetano. Nabasa ko yung sulat ni Cayetano doon sa, alam nyo mga kabunyog, nung Senate President si Cayetano, ang Secretary ng Senate, yung Atty. Montales, administrador yata yan ng Taguig. Ibig sabihin napakatindi ng loyalty nun sa mga Cayetano. Sinong kaguluhan sa Senado, nung kaguluhan sa Senado, nung si Bato ay di ba nung lumitaw si Bato nung May 11, tapos na-elect si Cayetano na Senate President, pinalitan ang Senate Secretary. Alam niyo kung sino ang ipinalit? Yung Montales nga, Atty. Montales. Yung Atty. Montales na yon ay administrator yata ng Taguig. Binitbit ni Cayetano, dinala doon sa Senado. Wow. Yung Montales. Tapos kanina, may kumalat na sulat sa sulat ni Cayetano kay Atty. Montales. Sinasabihan niya si Atty. Montales, ikaw pa rin ang Senate Secretary. Tapos ito namang si Atty. Montales sumulat kay Atty. Bantog, yung bagong Senate Secretary sa ilalim nila Gatchalian. Nagpo-propose itong si Atty. Montales kay Atty. Bantog. Hindi naman pinansin. Hindi naman pinansin ni Atty. Bantog at saka ng kaya wala. Wala ring saysay yung proposal ni. Nakala naman ni Cayetano, may pumapansin pa ba sa kanya?
Ang pumapansin na lang naman sa kanya yung mga DDS eh. Saka yung mga senador na loyal sa kanya. Si Loren Legarda, si Pia Cayetano, si Amy Marcos, si Marcoleta, si Robin Padilla. Si Bongo nga hindi nagsasalita. Yung magkapatid na Villar, hindi. Si Joel Villanueva, hindi. Oh, di ba? Oh. Tapos ngayon may gana pa siyang napakakapal ng mukha ni Cayetano. Mga kabunyong. Kung normal kang tao, mahihiya ka na eh. Mahihiya ka na, di ba? Oh. Mahihiya ka na. Alam mo nang wala ka ng suporta ng mga senador. Ha? Hindi na ikaw ang may hawak ng majority. Malinaw naman yun eh. Oh, pangalawa, yung mga staff ng Senado, hindi na ikaw ang kinikilalang Senate President. Ha? Kahit ang mga opisina ng gobyerno, hindi na siyang kinikilala. Siya na lang naman, tapos isisiksik mo pa yung sarili mo. Para ang tindi naman ito. Kaya masyadong makapal ang mukha nito ni Cayetano, mga kabunyog, ibang klase. Ibang klase ang kapal ng mukha nito eh. Ha? Oh. Pero tama lang 'yon. Tama lang yung tama lang yung stand ng nila Gatchalian. Huwag na lang, baliwalain na yan si Cayetano. Kaya yung proposal ni Cayetano, hindi naman pinansin, hindi naman tinanggap nila Gatchalian. Tama lang 'yun. Sino siya para mag-propose pa ng ganun? Ha? Ano na yan eh? Mga huling barahan na lang yan ni Gatchalian, ni Cayetano para ma-recognize pa na mayroon pa siyang power. Sa totoo, wala naman na siyang power. Wala na siyang control ng Senado. Ha? Lahat actually. Nakakatawa nga eh. Ang sabi na lang ni Cayetano, tanggap niya na rin naman, sabi niya, tanggap ko, wala na akong power. Totoo, wala na akong control. Pero ako naman ang may hawak ng katotohanan. Napanood niyo ba yun mga kabunyog? Yes, kanina lang. Ang sabi niya, totoo, wala na akong power. Totoo, wala sa akin na ang kapangyarihan. Pero nasa akin naman ang katotohanan. Kaya ipaglalaban niya daw yon dahil siya daw ang may hawak ng katotohanan. Ay matindi mga kabunyog. Sabi ko, ibang klase na to. Di ba nung isang araw ang vlog ko, sabi ko, nasisiraan na yata ng bait itong si Cayetano. Ay ngayon pwede ko nang isabi. Hindi na lang ito nasisiraan ng bait. Na parang ibang klase na to eh. Imagine niyo yan mga kabunyog ha. Sabi niya, tanggap ko na wala akong power na. Ha? Tanggap ko. Ang Malacanang daw, suportado na si Gatchalian. Ang mga pulis, ang NBI, kaya ng utusan ni Gatchalian. Pero siya naman daw ang may hawak ng katotohanan. Sabi ko, anong klase to? Matindi to. Ha? Ano na ito mga kabunyog? Kapit na kapit. Pero tama lang yun. Sa tingin ko, tama lang yung ginawa ni nila Gatchalian. Inignore na lang. Kahit nga ang Malacanang, ang sabi ng Malacanang, wala yan. Yung proposal na yan na Cayetano, wag nang pansinin yan. As far as the palace is concerned, as far as the executive is concerned, ang kinikilala nilang lehitimo, official na ngayon na leader ng Senado ay si Gatchalian. Hindi pa man siya ang official na Senate President kasi kailangan ng 13 para mag-elect ng Senate President. Pero siya ang Senate President pro tempore, siya yung acting President habang wala pang Senate President. Kaya yan eh. Tama lang yun. Tama lang yung ginawa nila Gatchalian ngayon. Wag nang pansinin yan si Cayetano. Hayaan na yan sa kanyang kalukuhan. Daydreaming. Ano yun? Kaya yung proposal ni Cayetano na nilabas niya, di ba nung isang araw nagsasabi siya, Win, mag-usap tayo, mag-meeting tayo, mayroon akong solusyon. Kanina, nilabas na yung solusyon na yon. Sumulat siya kunwari doon sa kanyang, yung kinikilala niya pang secretary ng Senate, yung Atty. Montales. Sumurat siya kay Atty. Montales na ganito daw ang proposal niya, pakipaabot kay ganito ganyan. So pinaabot ni Montales sa counterpart niya kay Atty. Bantog. Si Atty. Bantog yung bagong Senate Secretary na ngayon. Ay wala, hindi naman sineryoso nila Gatchalian. Wala. Tama lang 'yun. Hindi naman talaga dapat seryoso. Sino naman siya? Si Gatchalian para mag-propose ng ganun. Pagka kasi nagpo-propose ka ng ganun, ang ibig sabihin nun, hindi kontrolado nila Gatchalian ang Senado. Ay ang totoo, unang-una, kontrolado na nila Gatchalian ang Senado. May Senate Sergeant at Arms. Ang kinikilala na ng Sergeant at Arms, si Gatchalian. Yung Secretary ng Senate, ang kinikilala na si Gatchalian. Yung mga staff ng Senado, si Gatchalian. Yung ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng executive, sinong kinikilala? Si Gatchalian. Yung House of Representatives, sino ang kinikilala? Si Gatchalian. Yung mga past Senate Presidents, kinikilala nila. Si Drilon, si Coco Pimentel,
dating Senate President Soto, si Chis Escudero. Kinikilala nila Chis Escudero na sa ngayon, kung tumatayong leader ng Senado ay si Gatchalian. Pagamat wala pang Senate President na nai-elect. Yung quorum noong June 3, valid yon at lawful. Lahat nun kumikilala. Ang hindi lang kumikilala doon ay DDS. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Hindi, sa totoo lang. Itong mga deans ng law schools, ang mga retired na associate justices ng Korte Suprema, si Carpio, si Ascona, tuloy lahat, kahit mga ordinaryong lawyers. Siguro 95% ng nakita ko na nagre-render ng opinion, kinikilala ang legality nitong liderato nila Gatchalian. Kinikilala na may quorum yung 12 noong June 3 na tama lang yon dahil may Abilino versus Cuenco. Kinikilala yon. At yung mga pinagpasyahan o pinagdesisyonan ng majority ng Senado noong June 3, valid yon, lawful, constitutional. Ano na yan Hindi hati. Wala namang hati na pagtingin. Sila lang naman ng mga DDS ang talagang ayaw tumanggap ng tama. Yan yun. O ngayon, ang Senado, sinong sinusunod ng Senado? Ngayon, yung mga staff ng Senado. Ang sinusunod nila si Gatchalian. Makikita mo yan. Yung Blue Ribbon meeting kanina, nandun ang mga staff ng Senado. May stenographers, may committee secretariat, naka-live sa website ng Senate, naka-live stream. Diba? Samantalang nung kay Pia Cayetano, hindi naka-live stream sa website. Walang stenographer na nag-assist. Walang committee secretariat na nag-assist. Diba? So ang linaw-linaw nun. At sa ngayon, yung mga pipirmahan ng Senado, kanino dadalhin yun? Kay Cayetano pa? Hindi. Dadalhin yun kay Gatchalian. Siya nang pipirma doon as acting Senate President. Diba mga kabunyog? Again, mga bagong pasok yan, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kakabsat. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung, kaya tama lang, yung desisyon ng grupo nila Gatchalian na baliwalain na lang yung proposal na yan ni Cayetano, tama yun. Kasi kung binagbigyan pa nila yung proposal na yan, parang pinapakita mo pa na may power pa si Cayetano. Wala na. Irrelevant na yan si Cayetano. Masyado lang makapal ang mukha. Sinisiksik pa rin ang sarili niya. Aray ko po. Ngayon, nung hindi tinanggap yung proposal niya, walang pumansin, nagpresko na naman si Cayetano. Mga kabunyog, nagpresko na naman kanina. Anong sinasabi ni Cayetano sa presko niya? Sabi ni Cayetano, sa ngayon may doon tayong 2 Senado. Yung totoong Senado na independent, Malaya daw. Yung Senado daw na hawak ng Malacanang. may mga ganun pa si Cayetanong presentation. Ang sabi ni Cayetano, may 2 daw tayong Senado ngayon. Yung Senado daw na Malaya or independent, siya daw yung head nun. At yung Senado daw ng Malacanang, hawak daw ng Malacanang. Tinutukoy niya sila Gatchalian. Sa totoo lang, ang lakas naman ng loob niyang magsabing siya yung independent na Senate. Siya kamo, ang loyalty niya sa Duterte. Yun. Kaya paano niya naman masasabing independent siya? Paano niya naman masasabing independent siya? Pag independent ka, malaya kang mag-isip. Hindi ka tao ni numan. Bakit? Kanino ba siya? Di ba Duterte siya? Ang niya, ang kanyang grupo Duterte. Paano niya masasabing independent siya? Paano niya masasabing independent siya? Nakakahiya niya naman. Hallucinating at sa totoo lang, ang gusto niya kasi yung Senado na palaban sa Malacanang. Kalaban ng administrasyon. Yun ang gusto niya. Hindi naman ang kailangan sa Senado, hindi naman yung lalaban ka sa Malacanang. Ang kailangan ng independent na Senado, yung sinasabing independent hindi ka hawak ng Duterte, hindi ka rin hawak ng administrasyon. Yun ang independent. Sa case niya, ni Cayetano, okay, kalaban niya ang administrasyon. Hindi siya hawak ng administrasyon. Pero, tao naman siya ng Duterte. So, paano mo masasabing independent ka? Di ba? Independent daw kasi siya . Ang Senado daw ngayon 2. Yung Senado daw na independent, siya daw yun. Sila daw yun. At ang isang Senado naman, yung hawak daw ng Malacanang. Sila Gatchalian. Hindi totoo yun. At ito naman daw, mayroon naman daw 2 blue ribbon, sabi ni Cayetano. Yung blue ribbon ni Pia Cayetano, yung sa kapatid niya, yan daw yung blue ribbon
na nagtataguyod ng katotohanan, nagpapalabas ng katotohanan. Yung Blue Ribbon naman daw, Blue Ribbon na komite di absuelto. Yung daw grupo ni Tulfo, komite di absuelto. Kasi inaabsuelto daw nito, pinapalibre daw nito sa pananagutan ng mga korupsyon yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sos naman, yung grupo nila Lacson, sila yung nag-i-insist na makasuhan kahit kasamahan nila. Yung grupo nila Lacson, nila Soto na Blue Ribbon, yan yung kasamahan nila ngayon. Sila yung mga ang stand nila kahit pa-colleagues nila sa Senado tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, dapat kasuhan yan. Itong sila Pia Cayetano. Sino ang tinuturo ng mga 80 na ex-bodyguards? Sino ang mga tinuturo nila? Si Laila de Lima, si Father Flavio Villanueva, si Trillanes, si Beatrix Luistro, tapos yung Makabayan Black, sila Franz Castro. Paano mo naman nasabing mga korrupt yun? Wala yun. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kalokohan, ang sinasabi ni Cayetano, yung kanyang kapatid daw, Blue Ribbon ni Pia, yun daw ang totoo. Yun daw kasi yun talaga yung pinapanagot daw talaga kasi nung Blue Ribbon ni Pia Cayetano, yung mga dapat managot. Samantalang yung kay Tulfo daw, komite de absuelto. Ina-absuelto daw yung mga matataas na opisyal na may pananagutan sa korupsyon. Ay wala. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Cayetano, nasa taong bayan na daw kung sinong papaniwalaan. Wala naman sa kanya nang naniniwala eh. Pag nagla-live siya, online selling siya, nag-online selling, ang daming nanonood, mga trolls yun. Mga trolls. Ako, ang nanonood ngayon, 7,450. Sigurado kung hindi ito mga trolls. Hindi naman ako nagbabayad ng Hindi nga ako nagbo-boost ng aking mga page at channels. Talaga to? Organic ang nanonood sa akin. Sa kanya, may mga sinasabi doon, 3.2 million daw ang nanood. 1.2 million ang nanood sa kanya. Mga trolls yun eh. Mga trolls yun. Di ba? Anyway, yan mga kabunyog? Tayo naman, kahit naman tayo, naniniwala din tayo sa Senado na dapat independent. Independent. Hindi naman talaga dapat yan panatiko, kanino man. Pero ito kasing si Cayetano, ang kiniklaim niya, yung Senado daw sa ilalim niya, yung liderato niya daw sa Senado, ginagawa niya daw independent ang Senado. Hindi daw hawak ng Malacanang. Kaya sabi ni Cayetano kay Gatchalian, mag-ingat ka, Win Gatchalian, huwag kang magpapahawak sa Malacanang. Ang gusto niya kasi, ibangga ang Senado sa Malacanang. Ano pa ang magagawa ng ating gobyerno kung naglalabanan ang Senado at ang ehekutibo? Hindi naman tama yun. Tama na maging independent ka. Pero, wag mong, para masabi mong independent ka, dapat kalaban ka ng Malacanang. Hindi naman yun. Ako, independent-minded ako. Pero pag tama yung ginagawa ng Malacanang, pinupuri ko. Pero pag mali, nilalabanan ko. Yun ang independent. Hindi ako tao ng Marcos. Hindi ako tao ni Romualdez. Lalo naman hindi ako tao ni Duterte. Ako, sigurado ako, independent ako. Pero si Cayetano, hindi siya makakapag-claim na independent siya. Pro-Duterte siya at pro-Sara siya. Kasama siya nila Marcoleta. Nila Amy Marcos, nila Rubin Padilla. So, paano niya naman masasabing ang Senado sa ilalim niya ay independent? Sos, wag mo nga ako. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ako, mabuti pa ako, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kilala niyo ako. Ako independent-minded ako. Independent-minded ako. May mga times na pag nakita ko tama naman ang ginagawa ng gobyerno, pinupuri ko. Pero pag nakikita kong mali, pinupuna ko. Halimbawa, yung budget ng 2025, ako, ang isa sa mga pumuna niyan. Sabi ko, itong budget na ito, dapat ito ni Pangulong Marcos. I-veto niya ito, kaya lang hindi binito eh. Nag-veto lang ng porsyon. Di ba? Alright, sa mga bagong pasok dyan again, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright? So, ayan na nga mga kabsat, no? Oops, nasa wala. Ako, dahil mali ang ginagawa ng mga Duterte. Mali. Untay Sara ako, dahil grabe ang korupsyon ni Sara. Pero yung pagdating doon sa korupsyon din sa panahon ni PBBM, binibira ko din si Amina Pangandaman. Yang si Manny Bunuan, di ba? Binibira ko yan. Bakit? Kahit naman yan bahagi ng administrasyong Marcos, kung corrupt yan, lahat ng sangkot dapat managot. Pero si Cayetano, sabi niya independent daw siya. Sos, maniwala tayong independent siya. Ay, wag mo nga kami Cayetano. Kung totoo mga kabunyog, pawasak na ang grupo ni Cayetano. Ang totoo dyan, ano niya na lang yan. Imaginin nyo to
mga kabunyog ha, imagine niyo, si Mark Villar, nilalaglag din ng grupo nila Baligod. Si si Loren Ligarda lang ang pinapalibre. Sabi ni Baligod kanina sa press con, nagkamali daw sila. Hindi daw talaga sila nag-deliver ng yung mga ex-bodyguards ni Saldico. Hindi naman daw talaga nag-deliver kay Loren Ligarda. So pinaligtas na nila si Loren Ligarda ha. Pinaligtas na nila si Loren Ligarda. Pero kay Mark Villar daw, nagdala talaga sila. Sabi ko, mukhang si Mark Villar patawid na, palipat na yan. Kasi si Loren Ligarda lang ang pinalibre nila Baligod eh. Pero si Mark Villar, tumanggap daw yan. Tapos si Chis Escudero din, tumanggap din daw yan. O, kita nyo na? Anong ibig sabihin yan? Malamang, yung mga inaasahan ni Cayetano na kanya pa, wala na. Ang sulit na lang talaga sa kanya, yung kapatid niyang si Pia, si Marcoleta, si Padilla, si Amy Marcos. Yung lima. Yan na lang yung sulit sa kanya. Plus si Loren Ligarda pala, anim ang sulit sa kanya. Yung magkapatid na Villar, tahimik eh. Tahimik. Si Joel Villanueva, tahimik din. May mga ugong-ugong na lilipat na rin daw. Si Bongo, tahimik din. Baka lumipat na rin yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang ha, itong si Cayetano, nararamdaman niya na yan. Wala na. Pawasak na ang kanyang grupo. Ang natitira na lang na sulit siya, kapatid niyang si Pia, si Marcoleta, si Amy, si Padilla, at saka si Loren Ligarda. Actually, si Loren Ligarda din, nalilito na rin yan. Kaya lang napasubo na siya eh. Trinaydor niya si Soto at saka si Lacson. Ang hirap niya nang bumalik. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, si Chis Escudero hindi na kinaya eh. Sabi ni Chis Escudero, hindi ko na to kaya. Grabe na ang ginagawa. Magtatatlong sesyon na daw na walang magtatatlong araw na daw na walang sesyon. Bawal na yan sa konstitusyon, hindi ko na kaya yan. Kaya iniwan niya na, sabi niya. Umiwan na siya. Kasi para sa Senado. Malamang yung magkapatid na Villar, ganyan na rin ang naiisip. Ganon din si Joel Villanueva. Kaya lang, ano na to eh, delusional na tong si Cayetano. Delusional. Ibang klase na. Di ba mga kabunyog, mga kabayan? So ano na yan? Itong si Cayetano, pawasak na ang grupo niya. Ano niya na lang yan, mga kabunyog? Ano na ito? Alam niyang pabagsak na ang kanyang grupo. Pabagsak na ang kanyang grupo. Wala na yan. Sa totoo lang, ang usapin na lang dito, kailan tatawid yung mga kasamahan pa ni Malay mo bukas sa attorney bukas. Ano yan? alam na yan ni Cayetano na wala na. Kaya lang pilit niya pang kung ano-ano pang mga demands. Matindi rin tong si Cayetano. Kung ano-ano pang mga demands. Akala mo naman may kapangyarihan pa siya para mag-demand. Wala na. Kaya lang bago ma-expose na talagang wala na siya, gusto pang i-maximize ni Cayetano yung pwede niya pang makuhang concessions. Bago pa ma-expose na ang totoo, wala na talaga siyang tao. Ilan na lang yan. Hindi talaga babaliktad yan si Marcoleta. Hindi talaga babaliktad yan si Amy. Hindi yan babaliktad si Padilla. Siyempre yung kapatid niya hindi babaliktad. Kaya 5. Loren Ligarda pang-6. Pero yung 4 nilang kasamahan, si magkapatid na Villanueva at saka si Bongo, medyo delikado yan. Na hindi nagpapakita. Hindi, sa totoo lang. Iniiwan na yan? Kaya lang, pilit pang in denial pa itong si Cayetano. Akala mo siya pa yung makapangyarihan. Kaya kung ano-anong dinidemand kay Gatchal yan. Kung gusto mo daw, sabi niya, win. Ano kaya pareho tayo pumirma? Para maalis na yung problema. Pareho tayo nakapirma. Paano ka mag-i-insist nun? Wala ka namang power na eh. Wala na yan. Kaya ano na ito, tapos na. Wasak na ang grupo niya. Ano na yan? Tapos ang maliligayang araw na lang ang binibilang yan. Sa susunod na mga araw, magpapatawag ng special session yan. Ang Pangulo, magpapatawag yan. Pag nagpatawag, susolusyonan na yung problema na yan. Kasi masyado nang nadadrag ang Senado, ang Pilipinas, sa kaguluhan na yan. Mga kabunyok. Ano na ito? Patapos na yan. Kaya, yung mga ginagawa ni Cayetano, last na mga, niya na lang yan, last na mga pagsisikap para maipakita. Imagine nyo, sabi ni Cayetano, wala na akong power. Nasa kanila na ang power. Pero ang truth naman nasa akin. Ano yan?
Hindi sa totoo, ganun Paano talaga niyo yung pagkakasabi niya mga napapatunayan kabunyo. sa kanya yung Ang truth? pagkakasabi ni Cayetano, totoo daw, wala na siyang power. Totoo daw, wala na siyang kapangyarihan. Pero nasa kanya naman daw ang katotohanan. Ha? Ang tindi. Ang alin? Ha? Oh, ito mga kabunyog ha. Sabi niya, anong pagkakasabi niya? Ito yung sabi niya. Yung sabi niya na wala na siyang power. Ha? Wala na siyang power. Ito, nasa kanya ang katotohanan. No? Senator Alan Peter Cayetano weighed on the ongoing rivalry between Senate blocs, saying the opposing camp may have the numbers and power but maintain that the truth remains on their side. Ha? Yung number daw at saka power nasa kabila, kila Gatchalian. Pero yung katotohanan daw nasa kanya. Kabunyo. Ha? Ang tindi nitong taong to. Ang tindi nitong taong to, mga kabunyo. Nasa kanya daw yung katotohanan. Ay, mga kabunyog, mga kabunyo. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Natatawa ko. Salamat, attorney. Pakinggan nga natin itong interview ng Bilyonaryo News kay Senator Trillanes. Alright, shoutout sa mga bagong pasok, mga absat, no, baka naman, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Siyempre, sa Roberto Cabe, shoutout, Macwan, Sir Leonardo, siyempre sa kabsat ko na si Jeven Licana. Shoutout sa kabsat, kamusta ka na? Saan ka ba? Nasa Nueva Ecija ka, di ba? Yan. Okay, kaibigan ni Maestro yan, mga absat. Paki-subscribe nyo din yan. Nag-YouTube din yan, mga absat. Alright. Second to the last topic tayo, mga absat. Okay, puntahan natin tong Bilyonaryo News Channel.